sa atin lahat. Salamat po sa mabiyayang araw na ito. Kami po ay narito ang mga prayer warriors sa bahay po ni Engineer Luz Bimindo Kagiwa. Napakabuti ng Panginoon sa lahat ng mga pangyayari. Kahit nasa critical na sitwasyon talaga, ay walang iba kundi Diyos pa rin ang ating kikilalanin na siya ang laging nagbibigay ng kasagutan lahat ng mga problema. Kaya kami masaya ngayon dahil narito po kami sa bahay po nila at kami natutuwa dahil po sa tulong ng Panginoon. Muli ay mapapakinggan din natin ang buhay po ni Engineer mula sa kanyang pagkakaratay sa ospital hanggang siya ay umuwi dito na ganun pa rin ay nandun pa rin sa sakit ng karamdaman at nandun pa rin yung pangangailangan ng kanyang physical, pero napakabuti pa rin ang Panginoon dahil po ay marinig po natin yung napakaganda pong testimony ngayon ni Engineer. Sa panahon nung kami nananalangin sa kanya ng mga prayer warriors, ito na po siya, napakasaya na ngayon. Kaya salamat po, pakinggan po natin siya ngayon. Yan. Sige po, Engineer. Salamat sa Panginoon. Ako po ay isang biktima ng COVID-19. Ang findings ng mga doctors sa family hospital sa Tayog ay SARS-CoV pneumonia severe. Hindi ko inakala na ako ay mapupunta sa hospital dahil ang pagkaalam ko kaya kong ma-overcome yung lagnat na nasa akin, pero sa kalaunan naging sipon at ubo umatake sa akin. Kaya ako ay napilitan na pumunta sa hospital. Kaya ayaw kong hospital dahil ito ang kauna-unahang sakit o pagpasok ko sa hospital. Kauna-unahang ma-dextrose, sasakay sa ambulansya, at wala pang taong pwedeng bumisita dahil nasa isolation room ako. Kaya nung ako ay nasa hospital, nagkataon na ang napuntahan ko ay hospital ng Kristiyano. Taong pastor na kasalamuhan namin noon kay Pastor Molina noong 1970s, 80s. Siya ang asawa ng may-ari ng hospital na yan. Nakita ko sa loob na yung mga nurse ay puro Christian. Noong nasa yung first day na yan, dahil madaling araw na yan, dahil una sa Carmen ako dinala. Pero walang room doon dahil isolation. Nagkataon na may isang bakante doon, kaya napunta ako sa Tayog. Maganda yung napuntahan kong ospital. Bali, ilang araw po kayong engineer na hospital hanggang kayo na inuwi na dito? Bali, 14 and a half days. Yung first day hanggang sa 6th day, hindi ko alam ang oras. Hindi ko alam kung umaga, hapon, gabi. So yun po yung mga naranasan nyo mula nung mahirap talaga. Mahina ako. Mahina akong kumain. Halos hindi ko may pasok yung kakainin ko. Wala talagang nagbibisita sa inyo? Bawal talaga? Walang bisitasyon. Membro ng pamilya, kaibigan, wala. Apat na nurse ang nangangasiwa sa amin. At yung doktor ko, 3 yung mga espesyalista. Pero ano pong isip ninyo noon nung ganun yung kalagayan ninyo? Iyan ang magandang tanong, Pastor. Hindi ko alam na
wala sa aking isipan na ako ay mamatay. Kasi ang pagkaalam ko, Kaya nyo. it is not a COVID. Oh. Kasi nakakaamoy ako, nakakalasa ako. Yun ang nagpalakas sa akin. Opo. Kahit mahina ako, magagamot ako. Yun ang nagpakon sa akin. Sa lakas. Oo. Pero, yung mga membro ng pamilya ko, sila Pastor Molina, yung mga nurse doon, hindi nila sinabi ang katotohanan na ako ay malubha pala. Malubhan. Yun din, maganda rin. Parang nakikita ko po talagang yung pananalig ninyo talaga malaki. Oo. Problema ka noon, kailan kaya ako ilalabas? Ito pa ang maganda. Noong binigyan na ako ng cellphone, nalaman na ni Pastor Molina na may cellphone ako. Yan ang maganda. Dahil umaga, tanghali, sa gabi, laging tumatawag si Pastor. Na hindi ko sana kaya sagutin yung mahabang dahil wala. Talagang humihingal ako kapag nagsasalita ako. Nagpapasalamat ako kay Pastor dahil hindi bumitaw. Palagi kaming nananalangin at nasabi niya na sa inyo ang pangalan ko. Yung Pure Heart Prayer Warrior. Ay, yun talaga. Doon ko nalaman, pinagdadasal pala ninyo ako. Kaya lalong lumakas, sumigla ang aking pakiramdam dahil sa Panginoon Diyos. Tama po yun. Kasi yung connection pa rin ng prayer at saka yung pananalig, yun ang napakaganda. At yan, tuloy-tuloy na yan na lumalakas ako. Kahit mahina pa siguro ako doon, malakas ang aking pan. Pero nung lumabas na kayo, siguro napakalaki yung building nyo po siguro noon. Ay hindi sa pag-iyayabang, umabot po ng milyon ata yun. Araw-araw magdi-deposit ka ng 50,000, 60,000. Hindi rin masakit sa loob naming mag-asawa yung ginastos namin dahil alam namin ang Panginoon ay hindi natutulog. Pasalamat ako sa binigay ng Panginoon, pag-extend niya sa aking buhay. Maring may plano pa rin siya, may plano ang Panginoon. Hindi ko alam yung planong yan, pero darating na mga buwan o taon o mga araw, maring ipabatid niya sa akin o ipaalam niya sa akin yung mga ganyan na bagay. Sa bagay, hindi naman kami nakakalimot sa kanya. Ang taon na kayo ngayon, Engineer? 71 years old na po ako. Nakalampas na kayo yung pangako kay David Oo. May bonus na po kayo Praise God. Sana po ay Diyos pa rin ang magbibigay ng pabor sa buhay po ninyo. Kumapit lang po kayo. Alam naman namin ngayon, kayo po ay naratnan namin na maligaya. Bagamat ang buhay natin talaga marami pong mga trials. Dito lang sa sanlibutan ito. Pero napakadakila pa rin ng Panginoon dahil yung buhay na ibibigay, na inilaan pa sa buhay po ninyo ay ibibigay nyo ngayon sa Kanya. At kasama ang pamilya po yan, mas maganda po yun. Kaya salamat po yung Engineer sa buhay po ninyo. Dahil yung pabor ng Panginoon ay kahit gaano kakayaman ngayon, huwag mong sabihin na yun ay pwede kang iligtas. Ang sabi nga ng Panginoon, sino makapag-extend ng buhay ng isang oras, Diyos pa rin po yun. Kaya salamat po sa buhay po ninyo at pamilya ninyo, si Mother, na siya ay nag-alala noon. Pero salamat pa rin po dahil kami po mayroong mga pagkakataon na kasama po tayo sa mga panalangin. Nanawa, yung blessing pa rin ng Panginoon, lahat po ng parte ng buhay natin, ibigay natin sa Diyos. Dahil maari yung mga nandito sa sanlibutan, iiwanan din natin mga ito. Ang importante, ibigay na natin sa Diyos. At hindi natin iiwanan ng Diyos.
kasama ang mga itong binigay niya sa atin, ang pamilya natin, lahat po ng magandang bagay na pinakita. So salamat po Engineer sa buhay po ninyo. Pagpalain po kayo. Ulitin ko ang pasalamat sa Panginoon. Ulitin ko ang pasalamat sa inyong lahat, yung grupo ng Prayer Warriors. Salamat din po. Hindi ko alam na ako ay pinagdasal, may dalangin kayo sa akin. Pero ang Diyos, siya ang lahat nagbigay ng kasagutan. Amen. Sa mga dasal na ipinagkaloob niyo sa akin. Maraming salamat kay Pastor Molina dahil siya ang tulay upang ako ay naisama sa mga dinalangin ninyo noon. Ako ay nasa critical o malubhang sakit, kondisyon sa buhay. Kaya thank you very much.